Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yumkin Sayed sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran Kater. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe my channel and like din mga videos ko. Nako ngayon, ang gandang pag-uusapan natin tungkol kay Mayor Basti na pagpunta niya doon dyan sa Daig. Sa Daig. Alain mo, pupunta si Trillanes sa Dahig. Di ko alam kung ano ang kanyang mga taktika ni Trillanes kung bakit siya pupunta sa Dahig. Ayun po kay Harry Roque. Pero ang sabi ni Mayor Basti, baka mag-set up ng boxing ring doon at magsuntukan silang dalawa. Ayun, panoorin po natin ang kanyang diskurso ni Mayor Basti. Papunta raw dito si Trililing. Mag-aabot pa kayo dito? Trillanes? Oh. Ano na to? Okay. Ano yung gagawin niya? Hindi na siya abot pa rin. Kaya mag-set up na naman yan ng boxing ring na wala ako. Kailan nga ba ho? Wala na bang match kit ore? Wala bang match kit ore na sisipin na? Ayaw niya ako hintayin makauwi. Si BBM kasi, akala niya mabango siya sa ginagawa niya. When in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng ano. Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa persona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad man yun. If there is someone to blame, that will be him. Okay naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. So si Magalong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH that is under the president. Yes. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think yung nakikita niya useless daw yung mga proyekto. Kasi useless na nga. Kasi useless niya. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, papayat ng buwis, lalagay unang ginawa niya, dinismantle niya yung PACC ng corruption. Oh. So, who's responsible na? Siya. O itong mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga Congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And isa pa, 3 taon na siya nakangangala, kaya nangyari yan. So kaninong kasalanan yan ngayon? It will only happen if you allow it to happen. Pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon eh. PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong, palabas lang yan lahat. Diba? Kung na in-expose niya, then why not file a case?
Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to pulong ka dyan. Kahit isang congressman lang. Yung mga nasa Committee on Appropriations po na nag-approve ng mga insertions, kung dapat gawin dyan. Yung mga pinakamalalapit sa kanya. Sa ano? Yung Presidente, Speaker, saka yung committee chairman, ang dating Zaldico. Saldi ko yan. Oh. Stella Kimbo. Profile, di ba? Opo. Tapos ngayon may bago. Yan. Siyempre, ito saldi ko. Kasi, yun na nga. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed a case against somebody, cooking show. Cooking lang na. Former president, sa lahat ng mga milyong-milyong supporters niya na until now, almost 6 months already, still coming outside the ICC detention facility. Hindi pa ba daw kayo napapagod? Hindi. Can you tell him tomorrow that we will never be tired? Sinabi, hindi talaga yung titigil. O di ba, mga kawangis ko, malinaw na malinaw sa sabaw. Baka pumunta doon sa trailer. Anyway, highway, matagal ko na itong sinasabi na yung mga puntos ni Mayor Basti ay may mga points siya diyan sa sinasabi niya. Kasi ang issue na to ng flood control issue, ito po yung after ng SUNA ni Bongbong Marcos yung 2024 na lubog sa kamay, ang kamay nila ay lubog sa baha, yung nagkaroon ng habagat. Bakit hindi ka binigyan ng pansin noon yung 2024? Hindi nagkaroon ng investigation sa Kongreso, hindi nagkaroon ng investigation sa Senado na alam naman ng taong bayan at alam naman ni Bongbong Marcos kasi noong panahon na yon, 2024, tinitira na kaagad siya, binabatikos na kaagad siya na imbestigahan na kaagad yung flood control pero walang nangyari. Pero after a year ngayon, after naman ng kanyang SUNA, yun naman ang kanyang bukang bibig na tungkol sa flood control. Bakit ngayon lang siya nag-iingay? Bakit noon hindi siya nag-iingay dahil sa mga Duterte? Sunod-sunod ang investigasyon noon. Kung mapapansin nyo, sunod-sunod po ang investigasyon ng mga Duterte at mga kapartido ni Duterte sa Kongreso at sa Senado. Kiki Buloy, kay Harry Roque, kay BP Sara, lalong-lalo pa kay BP Sara at pumunta na sa pumunta pa sa impeachment trial. Yun lang ang iniimbestigahan nila talaga. Yun lang, halos, yun ang piniimbestigahan nila. Yung flood control na to, na sinasabi niyang 5,500 na flood control noon na 2024 after ng SUNA niya. Bakit hindi niya iniimbestigahan? Ngayon, kaya sinasabi ni Mayor Baste, kapag walang mapanagot na mga congressman o kung sino pa diyang mga salarin, ito ay isang palabas lamang. Which is totoo naman na sinabi niya na ang dapat sisihin dyan talaga si Bongbong Marcos. Oo nga, siya dapat ang sisihin kasi nga siya sa executive. Alam niyang nangyayari po dyan sa kalakaran tungkol sa corruption kasi may intelligence siya, may mga intelligence report siya. Bakit hindi ka nga nag-file ng kaso? Baka ngayon ang baka sinasabi niyang palabas lang kasi mayroon tinatakpan na kaso. Baka ganon. Kasi nga bago to lumabas yung flood control na bago nag-ingay si Bongbong Marcos, 'di ba yung tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tamtoco at ang pagkadawit ni Lisa Marcos Cuno sa issue diyan sa New York. Kaya biglang lumabas to yung kaya lumabas ang issue na tong flood control at nag-ingay si Bongbong Marcos. Kaya ang nangyayari ngayon, tignan niyo, 'di ba natakpan na yung issue. Yung tungkol kay Paulo Tamtoco pati kay Lisa Marcos. Ngayon dito naman sa flood control. Kaya naniniwala ako na hindi ito magtatagal, malulusaw to ang issue na to na tungkol sa flood control. Kasi nga wala naman kayong nakikita na pinapailan ng kaso. Isa kang presidente, dapat na mag-file ka na kadang kaso kung sino diyang mga dapat pailan ng kaso. Kasi sinasabi mo rin, marami kang hinahawakan na ebidensya. Bilang isang presidente, hawak mo ang buong sambayanan. Dapat mag-file ka ng kaso. Hindi yung expose ka ng expose kung saan ka pumupuntang dako ng lalawigan na wala naman ang papapanagot, useless lang naman. Ito sa katagalan malulusaw to, maniwala kayo sa akin. Malulusaw to ang issue na to at walang mapapanagot. Maniwala kayo. Kaya yung mga puntos ni Mayor Baste talagang maganda na malulusaw to at magiging palabas lang sa sunod na mga araw at walang mapanagot. Inihaw, yan muna yung natin, yung app natin tungkol dyan kay Mayor Baste sa Dahig
at ang kanyang mga kapatid niya sa dahik dyan sa ICC. So sa mga kapako OFW dyan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin, subscribe muna kayo. Masalam and bye-bye.